I'm Mark Gerard Igalban and kasama ko si Wesley Asilar. at nandito kami sa Food House Dakoy-Koy. So nandito tayo para interviewin ang owners na business like upang malaman ang kanila secrets sa success. So, good afternoon po, ma'am. Nothing. Apo. So, yung first question po namin, ano ang nag-inspire sa'yo para simulan ang ganitong klaseng negosyo? And paano mo naisip ang pangalan na Food House Dakoy-Koy? Yung una nag-inspire sa akin para magkaroon ng ganito negosyo. Yung mga nakikita namin na kainan. Tapos mahilig din kami kumain eh. Nakita ko na bakit sila ganun to may kainan, madaming kumakain. Kung kami kaya magkaroon lang ganito, magiging ganun kaya. Tinry namin. Tapos yung inanon naman namin na pangalan, Dakoy Food, anak ko yun. Bali nung ma-reach siya, ang palayaw niya Dakoy. Kaya inanon namin sa akin. So, ganun po pala yung history ng Food House Dakoy-Koy. And next question po namin is, magkano ang kinikita mo nung unang taon ng negosyo nyo po? Noong unang taon namin nasa 5 pages lang. Yeah. Tapos nitong mga sumunod na medyo maganda-ganda. So, medyo mahirap po sa umpisa tapos medyo lumakas po. Okay po. And pangatlo po, anong knowledge at skills ang meron ka para makapagsimula ng ganitong negosyo at paano mo nakuha ang mga ito? Ang siguro yung pagiging masikad tsaka pagiging matyaga. Yun po, pasensya sa... Kasi po di po mawawala ang pagiging masipag lalo na po pag mag-i-start tayo ng business. Kailangan masipag ka lagi, matyaga. Number 4, iniisip mo na ba ang magiging successful ang business mo bago ka magsimula? Una hindi kasi inisip namin baka mamaya hindi maging matao pagka nagbukas kami ng kainan. Kasi pero dati nagkaroon na kami ng mga business, puro pagkain din naman. Pero hindi gantong sislingan. Pero nung na-try namin, unang buwan lang namin, hindi naman siya, walang kumakain. Unang buwan, medyo konti-konti. Hanggang nung nagpangalawang buwan na biglang ang dami na agad kumakain, tapos nakilala na agad kami. Pero hindi ko siya naisip na magiging successful agad. So parang may mga signs from po. Okay po. And number 5, ano ang pinaka-rewarding na part ng successful career po? Siguro yung nakakalabas na kami. Nakalabas sa amin tatlo na magkakasama yun. Dati hindi kami pwedeng umalis ng talaga puro hanap buhay lang, tinda-tinda lang. Ngayon kahit pa paano nakakalabas na nakakagala na kami na magkakasama kami. Number 6. Ilang beses ko bang dumaan sa low point ang negosyo mo bago nyo po naabot kung nasaan kayo ngayon at paano nyo po ito nalampasan? Beses din kasi di naman natin madasabi pagka kainan laging may tao, di ba? Andiyan yung times na iinan na yung customer mo, syempre namumuhunan kami. May times na talagang bagsak, hindi namin kaya. Pero tinry pa rin namin, hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa. Sinikap namin na kung paano ma-i-improve yung kainan, paano magkakaroon ng maraming customer. Ginawa namin yun hanggang yun yan, achieve naman namin na marami na kumakain. So talagang tiyaga. Kaya mo yun. Oo. So number 7. Paano mo nasisiguro ang magandang customer experience dito ko sa Food House? Kailangan masatisfy namin sila. Ayoko kasi naranasan po na nagkaroon kami ng customer na may complain. Dahil ang dami kasi, dahil andi nga kami, diba? Hindi natin maiwasan, lalo sa mga kabataan. Hirit sila ng higananin, Aldi, pero hindi nila nauubos. Yung mga gustong kumuha, hindi na makakuha ng kanin, talaga kasi nauubusan kami ng kanin. Only rice, dapat diba, hindi ka dapat maubusan. So, ko yun na kailangan yun nga, only rice kami. Sinikap ko na kahit sabihin mong gano'n ng mga ugali ng mga kabataan, inano ko pa rin na lagi kami nagpapasobra para kapag may mga customer na masiservice namin lahat. Yan lang. So, number 8. Ano ang future plans po ninyo para sa Food House Dakoy? Magkaroon pa ng branch. So, number 9. Pwede niyo po bang i-share ang isang lesson or pagkakamali na naranasan niyo po nung simula na nakatulong po para ma-improve ang business? Yung mga pagkakamali namin. Simula namin, start namin kasi hindi namin ma-perfect yung pagluluto ng sa mga karne. Sakit lang. Oo. Kasi syempre hindi naman agad pagka nag-open ka, click agad na, kuha agad yung lasa, diba? Nag-try hanggang makuha namin yung pinaka masarap na timpla, yung okay na timpla para sa mga customer.
Last question. Ano pong advice ang mabibigay nyo sa mga gustong mag-start ng homemade business na katulad po ng ganun? Siguro pagka mag-start sila, maliit lang muna. Tapos wag bibiglain. Meron kasi pag binigla mo agad hindi mo masasabi, di ba? Siyempre, mamumuhunan ka pera yan. Pagka nabigla ka na labas ang pera tapos hindi naman nag-click, oo, mahirap. Malaki din po yung mawawala. Oo, mas okay kung unti-unti mo lang mag-start sa maliit, sa mababa, hanggang kataasan ng pataas. Okay. Thank you, ko. So, yun lang po yung mga tanong namin. And ulitin lang po namin, I'm Mark Gerald Igalban. I'm Wesley Asilan. And ito yung interview namin sa Food House Takoy. Thank you po, ma'am. Thank you. Ang sarap mo, Pia.